Alright mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga, pinangalanan na po. Ito nga pong mag-iimbestiga, itong miyembro ng Independent Commission na mag-iimbestiga nga po dito sa anomalya ng flood control projects. And guess what? Talagang namangha ako sa mga inilagay na tao ni PBBM, ni President Bongbong Marcos na mag-iimbestiga nga po dito sa anomalya ng mga flood control anomalies. Actually, yung pangalan ng commission is Independent Commission for Infrastructure, which is ito nga pong Executive Order 94. So, anyway, ito, pakita ko sa inyo. So, Independent Commission Member Against Flood Control Corruption, September 11 kahapon. Hindi po tayo nakapag-content kahapon yan, gawa nga ng nandoon tayo sa Thailand. So, very short na lang talaga yung oras kasi paalis na din kami. Pero ngayon talakayin natin kahit mga 10 minutes. Diba? So, nandyan si Estela Perlas Bernabe, diba? Retired Supreme Court Senior Associate Justice, and itong si Antonio Carpio, diba? Na Retired Supreme Court Senior Associate Justice. So, hindi basta-basta ang inilagay na leader ni President Bongbong Marcos na mag-iimbestiga, kundi dalawang haligi ng hustisya. 'Di ba? Kaya nga nandoon yung ano nila yung kanilang trabaho before, Retired Supreme Court Senior Associate Justice, 'di ba? Antonio Carpio and Estela Perlas Bernabe. So alam naman natin na taon-taon na lang, 'di ba? Bilyon-bilyon ang pondo na nawawala, ang pondo na inilalabas na hindi naman napupunta sa tama. 'Di ba? And lagi tayong nag-a-ask, bakit binabaha pa din? O saan napunta ang pera, ang tax ng mamamayang Pilipino despite sa napakalaking budget na binibigay ng mamamayang Pilipino para magpatayo ng mga infrastructure projects, 'di ba? Para ayusin itong issue sa flood control. Pero bakit kapag lumilingon tayo, umuulan ng 2 oras, binabaha na, so mapapatanong kayo, saan napunta ang malaking pondo? So, syempre, 'di ba? Kapag tinanong nyo yan, unang-unang papasok sa isip nyo, ang laki ng budget, pero bakit parang walang pagbabago? Unang papasok sa isip nyo dyan, syempre, yung korupsyon. At ngayon, nakita natin, 'di ba, na mayroon palang mga ghost project, mga overpriced contracts, at paulit-ulit na mga insertion. So, mga kontratista na konektado yan sa politiko, mga minamahal. Kaya dito pumasok ang kagustuhan ni President Bongbong Marcos na linisin ang sistemang ito para panagutin itong mga abusado. So, kung tatanungin ko kayo, bakit mahalaga sa inyo ang Independent Commission? Tanong ko lang, bakit mahalaga sa inyo itong Independent Commission? Diba? Well, kung ako yung tatanungin, syempre, higit sa lahat, malalaman natin dito yung integridad. Diba, malalaman natin dito yung track record, malalaman natin dito yung katotohanan. Which is, yan naman talaga yung hinihingi natin without biases. Kasi dito sa nangyayaring investigation sa Senado at investigation dito sa House of Representatives, nagbabarilan lang yung dalawang yan. Sa Senado, ang tinitira mga congressman. Sa lower chamber, ang tinitira mga senador. Nagbabarilan lang yung dalawang yan. Kaya itong binuong Independent Commission body ni President Bongbong Marcos na kanyang isinulong, I think dito natin malalaman, 'di ba, ang katotohanan without biases. Kasi senador man yan or kongresista, lahat bubusisahin, lahat iimbestigahan, walang makakaligtas. Lalo pat itong itong track record ni Estela Bernabe. Ni-research ko pa yan siya, baka minamahal. Kilala pala to sa pagiging fair and objective. At talagang matibay ito laban sa mga political pressure. So, hindi mo siya pwedeng takutin, hindi mo siya pwedeng raskahin kasi hindi siya nagpapadala 'di ba? Yung mga pananakot, hindi mo siya matatakot ng basta-basta. And isa din pala tong huwara na hindi nagpapadala sa impluwensya, kundi nakatuon lang sa batas at katotohanan. Yan po yung na-research ko dito kay Justice Estela Perlas Bernabe. So, isang mahusay, talagang malawak
ang kanyang pangunawa and yung investigasyon na mangyayari ngayon, I think nandito na yung tinatawag na transparency, tinatawag na accountability, walang palusot at walang makakalusot. And ito namang si Justice Antonio Carpio, syempre, isa po yan sa pinakamatalino at boses din po ito ng hudikatura. Kilala din ito sa may matapang na paninindigan. Diba? Lalo pa sa issue noon ng West Philippine Sea. Diba? Laban sa China na kahit hindi siya nasa pwesto ay patuloy niyang pinaglalaban, diba? Para sa bayan. So, may paninindigan, matapang, and matagal na nating nakikita na hindi ito natatakot. At talagang mapipressure kung sino man ang makakalaban nito. So, sa mga ganitong klaseng leader na pinili ni President Bongbong Marcos na mag-iimbestiga, 'di ba? Dito nga po sa binuo niyang independent commission para nga po dito sa pag-iimbestiga ng mga flood control anomalies, literal na merong pangil at hindi scam. Kasi you know, merong subpoena power din eh. Kung meron silang ipapatawag, hindi pwedeng humindi. Hindi pwedeng hindi umattend. Kailangan lahat sila umattend. Kailangan lahat sila magpakita ng kung ano man yung hinihingi, papers, document. So, literal na may pangil. May pangil na nga yung independent commission. May pangil pa yung mga mag-iimbestiga. So, you know, kung ako yung tatanungin, si President Bongbong Marcos, literal na game changer ang kanyang ginagawa, 'di ba? Talagang lahat kinaladkad eh, no? So, walang pwedeng pagtakpan dito. Kahit sino pwedeng managot. Walang tawag dito, walang alam niyo 'yon, yung patagong meeting na ganito dapat yung gawin mo kasi hindi mo pwedeng diktahan itong dalawang to eh. Malalim ang pinanghahawakang transparency ni Carpio at ni Bernabe, 'di ba? And kung ito lang din yung magiging tawag dito, magiging hurado or mag-iimbestiga dito sa flood control, abay talagang pipiliin ko na lang sila at palagi. 'Di ba? Kasi doon sa Senado at dito sa House of Representatives, puro lang tira ng tira eh. 'Di ba? Ito yung klase ng accountability na hinahanap ng mamamayang Pilipino. 'Di ba mga minamahal? Alam naman natin yung dalawang yan, talagang anti-corruption yan eh. 'Di ba? And for sure na siguro, bilyon-bilyon din ang may babalik na pera dito sa mamamayang Pilipino na kapag nagkabistuhan na. Kaya ito yung panahon para mapanagot itong may mga kasalanan, 'di ba, dito sa ating bayan. So, sabi nga ng ating kaibigan, no, sabi ni May, mga kababayan, ito ang pinagkaiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hindi niya tinatakpan ng anomalya. Bagkus hinahayaan niya ang mga independent minds gaya ni Carpio at Bernabe na magsiyasat. Ibig sabihin na walang sacred cows, wala ring makakapagsabing bias ito dahil mismo mga retiradong maestrado ang namumuno. Isa pa yan. Diba? Kaya nga retired Supreme Court Justices ata yung kinuha ni President Bongbong Marcos para walang masabing walang masabing kineme yung mga DDS na bias. Kasi mga retired body na yan, diba? So, kailangan merong mapanagot dito. And I think mukhang malapit na. Meron nang mapapanagot. Ay, may nagtanong, bakit hindi daw kasama si Magalong? Unang-una, ang sinabi ng ating presidente, bawal sa hindi pwede yung may politiko, yung politician, hindi pwede. So, I think one of the reason din yan, kaya hindi kasama, itong si Magalong, kahit pa man, anti-corruption siya. And besides, hindi lang naman to, hindi lang dito iniipit yung mga Duterte. Decades, last 10 years, yan yung iimbestigahan. So, September 2025 to September 2015. So, 10 years. So, kasama pa yung panahon at administrasyon ni former President Aquino. So, hindi mo to pwedeng sabihin na, ay, ang tinitira lang dito yung panahon ni former President Duterte. Walang ganon. Walang ganon. Hindi totoo yun. Ang tinitingnan dito is yung panahon, diba? Matapos ang 10 taon. Ito, basahin nga natin itong balitang to. Marcos forms 3-member independent body to probe flood control, other infra anomalies, and past decade. So, by the way, mga minamahal, ang pangalan pala na itong independent commission, itong Executive Order 94 is Independent Commission for Infrastructure. So, hindi lang flood control ang imbestigahan dito, kundi yung infrastructure anomalies. So, sabi dito sa balita, President Ferdinand Marcos Jr. issued on Thursday an executive order creating a 3-member independent commission set to probe anomalies in infrastructure projects. So,
Dito nga po sa Executive Order 94, directed Independent Commission for Infrastructure to prioritize the investigation of flood control and other infrastructure projects within the last 10 years. So, hindi pwedeng sabihin ng mga ka-DDS natics, di ba, mga minamahal na, ano lang yan, tawag dito, independent commission yan para idiin ng mga Duterte. Hindi, kasi last 10 years. So, meaning to say, kasama pa yung panahon ng 2015, kasama pa ang panahon ng administrasyon ni former President Aquino. Diba? So, sabi dito, the body is mandated, hear, investigate, receive, gathered and evaluate evidence, intelligence report, and information. So, either complaint or motu proprio against all government officials and employees and other individuals involved in anomalies, irregularities, and misuse of funds in planning, financing, and implementation of the government flood control and other infrastructure projects nationwide. So, literal na meron ding mapapanagot dito dahil meron tong tawag dito, tinaguriang subpoena power na kung saan pag napatunayan, di ba, ay pwede kang kasuhan ng plunder. So, alright, kayo, ano yung masasabi nyo dito, mga minamahal? Buo na. Kasi pwede yung halukayin yun eh. Diba? Nitong mga retired senior justices, diba? Pwede nilang halukayin yung records. Diba? Pwede nilang kalkalin yan. Hindi basta-basta lang itong mga taong inilagay dyan. Pwedeng manggalagad, manghalukay yan ng mga information sa, kunyari, na taon na 2015 hanggang sa taon ni President Bongbong Marcos. So, kung meron mang nawalang pondo sa panahon ni PBBM na milyon, siguro I think sa panahon ni Duterte merong nawala bilyon. Dito kay PBBM milyon, sa panahon ni Digong bilyon. Diba? Mga minamahal. Alright, yes. Kayo, ano yung masasabi ninyo? Anyway, yan po. Ayan, nakakaano lang, no? Sana idagdag din dito si Trillanes. Pati si General Torre. Kung ako lang tatanungin, idagdag si Luke Espiritu, di ba? Na mag-iimbestiga. Talagang literal na gunaw at tunaw ang mundo ng mga senador at mga kongresistang ito. Lalo pat itong si tawag dito, Trillanes, hindi naman siya politiko eh. Diba? So, sana kunin siya dyan sa independent commission na yan. Diba? Na isa sa magsisiyasat at mag-iimbestiga dito sa flood control anomalies. Alright, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ingat mga kababayan.